lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, magandang gabi po sa ating lahat mga kabiyaya. Good evening po, Pastor. Good evening po. Good evening po. Good evening po. Good po sa lahat. Good morning. Good evening mga kabihaya. Hello po. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at pati yung mga nasa ibang bansa na nakikinig sa ating broadcast ngayong gabing to. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Taas po mga kamay ng mga tatay. Taas pa. Ayan. Yung mga tatay talaga, mga tatay, taas kamay. Hindi po yung mga mukhang tatay. Hindi naman. Basta tatay, hindi po mukhang tatay. Joke lang. Okay, so isang mapagpalang gabi po. Ay nako, salamat po sa Diyos at isa na namang panibagong Sabado. At pasensya na kayo na late ako ng konti. Merong pasaway na siopaw dito. Gagawin ko ng siopaw to po kasi pusang to binunot yung internet.
Saka nakakita ng gano'n na nagbubunot yung pusa, nagbubunot ng adapter ng internet. Eh di nawalan ako ng internet, eh di wow. Shoutout sa mga kababayan natin sa US. Hello po, kaway-kaway po sa inyo. Shoutout din po sa mga kababayan natin na nasa Japan. Marami tayong mga follower dyan. Maraming salamat po. Mga follower po rito sa Pilipinas. Special mention sa Bulacan. Sa kaway-kaway po lahat. Maraming salamat. Enjoy your blessing. Enjoy your blessing. We always say, you're always blessed. Once blessed, always blessed. Enjoy your blessings, okay? Mga kapatid, may conviction ako ng Lord ngayon na all we have to do is to have question and answer. Kasi mukhang napapabayaan ko na yata yung mga ibang mga nagtatanong hindi nasasagot. So we have 2 hours or let's say 1 hour and 50 minutes na enjoy natin yung ating tanungan portion, ano. Type nyo lang po yung Charito, pwede po magtanong. Pwede po kayo magtanong ngayong gabi. Tanungan tayo. Wag lang magdedebate. Huwag nyo akong dedebatehin. Susumbong ko kayo sa nanay ko. Joke lang. Susumbong ko kayo sa nanay Imelda ko. Tatarayan kayo na nanay Imelda ko yan. Okay. Huwag mo magdedebate mga kapatid. Ang mamay-ari niya yung buong Malinta. Siya nagmamayari ng buong Malinta, Valenzuela, guys. Mayaman po nanay ko. Okay. Okay. Sige, pwede na kayo mag-type ng Charito yung mga gusto magtanong. O sige, unang victim, si Alberto. I don't know how to pronounce the surname. I'm sorry, but let's say Alberto. Sir Alberto, pwede na po kayo magtanong. Pakipatay lang po yung yung cellphone. Cellphone. Nagpi-feedback. Ilayo nyo lang po. O kaya lang. Okay, go ahead, Sir Alberto. Go ahead. Pwede na po kayo magtanong. Hello po. Good evening, Pastor. Hello. May tanong lang po ako, Pastor, about sa iba po sa church. Kasi sa amin po, Pastor, ay yung mga may bisyo po, Pastor, na kasi sa amin kasi sa church po namin ay may disiplina po. Yung mga magaling po sa instrumento. Tapos yung mga po na sabi po nila hindi daw po hawak yung mga may bisyo po sa Ano po yung sagot niyo po dun, Pastor? Ano ba yung bisyo? Diba po yung may bisyo po na may attend po sa church sa diba po sa mga instrumento. Kasi yun po kasi yung nakita ko, na-observan ko po sa church po namin, yung mga may bisyo po. Hindi po sila magpo-play sa praise and worship po, ganun po, Pastor. Bakit mawawala pa sa boto yung... Opo. Teka lang sige, sagutin kita. I-mute muna kita, kapatid, kasi may nagpi-feedback. Hindi ko alam kung bukas ba yung cellphone mo habang nakikinig o malapit ka or something. Pero sige, no. So, ang problema ni kapatid, bakit daw hindi pinapatugtog yung may bisyo? Tanungin ko nga kayo, ano ba yung bisyo? Pag sinabing bisyo, ito yung mannerism. Okay? Ang problema kasi sa atin, kapag sinabing may bisyo, ang una kagad iniisip, sigarilyo, alak. Pangatlo, ano problema kung tumugtog ka, may bisyo, ano magagawa natin? Di ba? Sino dito ang halimbawa, magpatayo ako rito sa simbahan, sa stage. Ilagay natin yung mga may bisyo, no? Ilagay natin sila doon. Tapos, yung mga pastor, kung kayo hindi nagkakasala, kayo nga unang bumato, batuhin nyo yung sige nga. Mga simbahan dyan na nag-DDA,
na porke may bisyo, ayaw patayuin. O sige nga, kung kayo nga hindi nagkakasala, batuin nyo nga hanggang mamatay yung mga nagbibisyo na yan. Okay? So, anong problema kasi? Judgmentalism yung tinuro ng simbahan sa atin. Okay, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Ang problema ni kapatid, ano daw masasabi ko doon sa mga pastor na ayaw patugtugin dahil may bisyo. Itanongin ko nga yung pastor, kayo pastor, wala ba kayong bisyo? Ni minsan ba hindi kayo nakapagmura sa isip? Ha? Mga pastor at mga worship leader na ng DDA na piling banal. Ayaw nyo patugtugin, ano problema? Bakit mawawala ang banal na spirito? Yung ba ang turo nyo? Yan ang problema sa mga yun, nawawala daw ang banal na spirito. Diyos ko, ano yun? Ano yung takot ng banal na spirito dahil lasing yung tumutugtog? Alam niyo mga kapatid, nobody's perfect mga kapatid. No? Hindi natin dapat husgahan yung mga taong yan. Kung ang isang taong yun, ang way ng Diyos, na gusto niyan tumugtog kahit na may bisyo siya, kung way yun ng Diyos para siya ay magbago, bakit niyo pipigilan? Ha? Mga pastor, mga pastor. Diyos ko, Lord. Kaya nga, parang si Kristo rin, yung mga pastor na hindi naninigarilyo, o sige, kayo unang bumato kung hindi kayo nagkakasala minsan. Diba? Ano ang pagkakaiba ng paninigarilyo ng musician mo na diniDA mo na ikaw ay pastor judgmental? Ano pagkakaiba nyo? Pareho lang kayo makasalanan eh. Okay? So, totoo lang gagalaiti ako sa mga ganyang mga simbahan na na pabanalan. Bakit? Kala mo naman mga banal. Banal ba kayo? Yun nga lang manghusga kayo ng kapwa nyo magpapatunay na kayo ay mga sablay din, makasalanan din. Di ba kasalanan sa Diyos yung nanguhusga ka? Sabihin na natin na kasalanan sa Diyos daw yung pag-inom o paninigarilyo. Bakit ikaw, nanguhusga ka, hindi ba kasalanan yung ginagawa mo? Pare-pareho lang tayo makasalanan eh. Kasi mga kapatid, kung may banal sa atin, sana hindi lang bumaba si Kristo, no? Sana hindi na lang siya namatay sa krus kung pabanalan sa simbahan. Tandaan po natin, mga pastor, lalo-lalo na kayo mga Pentecostal, kayo mga Assemblies of God, dapat ang simbahan po kasi ay hindi po yan courtroom. Dapat po dyan kasi yan ay ospital, kahit sino makasalanan. Kaya naman sa inyo, mabuti pa si Kristo, mahal yung mga makasalanan, pero kayo, diniDA nyo yung mga ayaw. Bahala kayo. Anatema kayo. Tandaan nyo yan. Kapag di kayo nagbago, okay? Okay. Maraming salamat. Kapatid, meron pa ba kayong tanong? Kapatid na Alberto. Ay, nakamute pala. Kapatid na Alberto. Hello po, Pastor. Yun lang po, Pastor. Salamat po sa mga advice po na para maisip po yung mga natutunan ko po sa inyo. Talagang nababless po ako talaga. Kasi nung nanood po ako ng yung mga YouTube, tapos yung mga turo mo po, talagang yung puso ko po ay parang yung talagang natatamaan. Pero salamat sa Panginoon, ikaw yung ginamit ko niya, Pastor, na lumago ako sa pananampalataya ko. Yun, at talagang lagi po akong nakakan po sa inyo sa mga Bible study niyo po sa mga YouTube. Salamat talaga po, Pastor. Salamat talaga. Yun lang po, Pastor, at maraming salamat po. Glory to God po. Maraming salamat po, kapatid na Alberto. I hope na nakatulong tayo. Kung ano man po yung mga nasasagot ko po, yun po ay papuri po sa Diyos po yun. Pare-pareho lang po tayong ginagamit, nataon lang talaga na ito yung ministry na binigay ng Panginoon sa akin sa ngayon.
Kaya glory to God po talaga. Lahat ng to ay biyaya lang po ng Diyos sa akin. Kung tutusin, sino ba ako, no? Who you, Edwin? Sino ka ba? Sino ko, di ba? Alam niyo totoo mga kapatid, no? Meron din tayong mga kasama dito na may kanya-kanya tayong mga masasakit na nakaraan. Kung meron man siguro po. Lahat tayo may mga naging broken hearted din tayo pare-pareho mga kapatid. Tandaan nyo yan. Ngayon, kaya ako ganito siguro magsalita kasi matindi rin siguro yung mga pinagdaanan ko, mga pinagdaanan namin. Kaya siguro ganito ako magsalita. Ginamit ng Diyos yung mga painful experience na yan para maituro ng tama yung totoong gospel. Sa totoo lang ho talaga, ang sabi sa Bible, no, sa New Testament, the more na malaki ang pinatawad ng Panginoon sa iyo, the more ka magmahal sa Diyos, 'di ba? The more na kung gaano karami ang iyong kasalanan, the more na ikaw ay makakaramdam ng pagmamahal sa Diyos. Parang 'di ba, si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene pinakawalang niya talaga noon. 'Di ba nahuli nga siya na nakikipag-date. O bala na kayo mag-sit ko ano yung date na 'yon. Sa mga may asawa, nangangalon niya, 'di ba? Pero ang sabi ni Kristo sa kanya, wala bang babato sa iyo? Ako man, hindi kita babatuin. Go ahead and sin no more. Alam niyo, yung taong yun, lalong nagmahal kay Kristo, 'di ba? Sukdulan ng kanyang pagmamahal dahil ang laki ng pinatawad ng kasalanan sa kanya, yung mga kahihiyan na nangyari sa kanya. Kaya sa totoo lang talaga, kapag ikaw talaga ay pinaka-worst na tao sa buong mundo at na born again ka at na natagpuan mo yung biyaya at nabago ka ng biyaya, isang malaking patotoo yun, kapatid. Effective yun. Okay? Kaya nga mga kapatid, kung meron man tayong mga nakakasama na kabiyaya ngayon, na sa tingin nyo ay walang kwenta, huwag niyong husgahan mga kapatid. Huwag natin silang husgahan. Yung mga taong sa tingin nyo ay patapon na at walang kwentang kausap, mga kapatid, huwag nating husgahan yung mga taong yun. Minsan may nababasa ako na ganun na ayoko na lang sabihin kung sino yung mga taong to. No? Ginajudge nila isang kapatiran natin. Isip-isip ko, itong taong to, malaki ang insecurity ng taong to, may mga pinagdaanan yun. Di ba pwedeng imbis na husgahan natin ay unawain na lang natin, mga kapatid. Tandaan niyo mga kapatid, lahat tayo nasa proseso. Even si Apostol Pablo, ang tindi ng pinagdaanan niyan. Di ba napakawalang yan? Pinagpapatay, pinagpe-persecute ang mga Kristiyano. Worse. Anti-full grace yan si Pablo dati dahil dati nga siyang Pariseo. Nung tinawag siya ng Panginoon, naging halimaw. Ngayon, naging halimaw siya sa full grace. At siya ngayon yung author ng Romans to Philemon na full grace ang turo na pinayag sa kanya ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, bakit Pariseo ang ginamit ni Kristo Jesus na kagaya ni Apostol Pablo? Kasi, para maging matalim ang kanyang pagtuturo regarding sa kautusan. Alam niyo na magtataka kayo, no? Si Pedro, tinawag sa mga Hudyo. Si Pablo naman, tinawag sa mga Hentil. Alam nyo ba, pareho silang hindi effective doon. Bakit ganun? Tingnan nyo, si Pablo, Pariseo to, di ba? Magaling sa kautusan. Alam niya ang kautusan. Kung ako masusunod, dapat talaga doon siya sa mga Hudyo. Kasi alam niya ang kautusan, alam niya kung paano nagwo-work at paano pero ang tanong, bakit sa mga Hentil tinawag si Pablo? Tataka kayo, 'di ba? Ganun talaga ang Diyos. Kung ano yung ayaw natin, yun ibibigay talaga sa atin. Ayun ang masakit noon. 'Di ba? Kung ano yung ayaw mo, yun ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung ayaw mo ng mga pangit na pangyayari, ibibigay ng Diyos sa'yo. Pangit. Kasi why? Kasi para makita mo yung biyaya ng Diyos sa'yo na sa kabila ng pangit na nangyayari sa buhay mo. Dahil sa biyaya ng Diyos, nalalampasan mo pa rin. Kasi ang gusto kasi ng Diyos talaga, makita yung biyaya niya sa atin.
Kaya kahit masakit, kahit na nakakainis. Okay. Sige, pwede na ako magtanong. Si ano? O sige, si Alpogs. Go ahead po, kapatid na Alpogs. Pwede na po kayo magtanong. Magtatawag ako ng mga luma. Dati, di ba, puro bago tayo. Sige, magtatawag ako ng mga luma. Go ahead po. Hello. May isa na ako, Pastor. Sige, go ahead. Okay po, Pastor. Tanong ko lang, kanina ko lang po kasi ito na ano. Saan po ba? Wait, basahin ko lang po. Di ba, Pastor, about po sa may mahirap at may mayaman sa eternal po? Opo. Opo, Pastor. Tanong ko lang kung anong ano to, kautusan ng binabanggit ni Cristo dito, Pastor, sa Mateo 5:19 to 20. Pastor, pakibasa po, Pastor. Sige. Kautusan po ba ni Moses to, Pastor, o yung bago niyang utos na nagsasabing love na lang, kumbaga parang agape love, yun po ba yung sinasabi ni Apostol Pablo rin na bunga sa Galacia po? Okay. Okay, ganito yan, kapatid, no? Context, ano tayo, hermeneutics, sino nagsasalita? Si Jesus. Sinong kausap dito? Hudyo. Matthew 5:19, Matthew chapter 5, maliwanag by context. Apo. Alam naman natin. At ano ba yung tinuturo ni Kristo? Kautusan. Hindi grace. Hindi grace ang kautusan. Ngayon, sa kautusan, sa mga Hudyo, sa kanila pala, meron ding paraan para maging pinakadakila ka sa langit, sa kaharian ng langit, o sa eternity, o sa kaharian ni Kristo, at meron din pinakamababa. Ngayon, ano ba sinasabing kaharian ng langit dito? Ang kaharian ng langit dito ay tumatalakay sa millennium, sa paghahari ni Kristo dito sa daigdig, kasama ang church. Nandun tayo sa dispensation na yon. Kaya sabi rito, no, kaya sino mo magpawalang bisa sa kalititang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ang sabi dyan, no, sino mo magpawalang bisa sa kalititang bahagi at magturo ng mga gayon. Actually, dinidescribe nga niya rito ang sarili niya. Ngunit ang sumusunod sa kautusan na nagturo sa mga tao ay natuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Wherein, by context, may idea dito na merong mababa, merong dakila sa kaharian ng langit. Kaya ako kino-quote madalas tong verse na to. Pero ang totoong tinutukoy ni Kristo talaga rito ay yung sarili pa rin niya. Kasi, tinan nyo, no, sino ba nagpawalang bisa ng kautusan? Di ba siya? So, magitan ng kanyang pagsunod. Sabi nito, no, ang magpawalang bisa sa kalititang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. kahit ang sino mang. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagturo sa mga tao, to pa rin ang maging dakila sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, sino ba ang nakasunod sa kautusan? Mga Hudyo ba? Hindi naman mga Hudyo hindi naman nila nagawa Pumasa ba sila? Hindi. Sino lang ba ang nakatupad sa kautusan? Si Kristo. Kaya sinasabi niya na merong dakila sa kaharian ng langit. Pero the point is, ang idea kasi dito, kahit ganun ang istorya ni Christ dito, ang point niya kasi dito is, meron talagang dakila at aba sa kaharian ng langit. Bagamat dinidescribe niya yung sarili niya, pero dinidescribe niya yung kaharian ng langit, yung eternity o yung millennial kingdom, na meron talagang mababa at meron talagang pinakadakila sa kaharian ng langit. Doon ko lang nakuha yung idea na yun. Pero ang pinaka-context dito, sinasabi niya rito na sino mang sumunod sa kautusan ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sino ba nakatupad sa kautusan? Si Kristo. Ngayon, ito ang maganda. Napag-aralan natin sa Gospel ni Pablo na kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, para mo na rin sinunod ng kautusan. Bakit? Merong mga sabi sa New Testament, laging sinasabi na si Kristo ay namatay, si Kristo ay pinako, ikaw ay pinako. Sa nakalagay yun, Galatians 5:20. Si Kristo ay namatay, ikaw ay namatay. Sa Korinto. Si Kristo ay nilibing, tayo inilibing. Galatians 5:20 uli. Si Kristo ay nabuhay, nabuhay. Tayo.
Si Kristo ay pinaupo sa kaharian ng langit, pinaupo rin tayo. Ngayon, sino ang binabanggit dito na mayaman sa kaharian ng langit? Yung mga nanampalataya kay Kristo. Bagamat technically, ang sumunod sa kautusan ay si Kristo. Siya ang dakila sa kaharian ng langit. Tayo, recipient lang tayo. Kaya pagdating sa New Testament, it seems na ang dinutukoy ni Kristo dito talaga yung mga Kristiyano. Okay? Kasi tinan nyo, no? Si Kristo ang sumunod ng kautusan, siya ito. Ngunit ang sumusunod sa kautusan nagtuturo sa mga tao, ito pa rin maging dakila sa kaharian ng langit. Kaya si Kristo ay dakila sa kaharian ng langit. Kapag sa ating mga hentil naman, sa ating mga Kristiyano naman sa bagong tipan, tayo ay nanampalataya kay Kristo. Dahil nanampalataya tayo kay Kristo, kung ano yung ginawa ni Kristo, pareho na rin ang ginawa natin. Natupad din natin yung hinihingi ng kautusan. Kaya kasama tayo doon. Pero dito pero sa verse lang na to, tinutukoy niya ang sarili niya. Opo, Pastor. Kasi nag-post po ako ng isang araw about sa ang salvation ay free, pero ang reward po ay na-earn. Na free po ba ang salvation, Pastor? Free? Parang gift. May mute lang ako. Mute ko na siya. Okay. Ano kapatid? Sorry. Kasi po, Pastor, nung isang araw nag-post po ako ng ang salvation is free. Totoo naman po. Tapos ang good works natin ay mayroong gantimpala, reward. Revelation 22. Opo. 12. Tapos ang comment niya po sa akin, yun nga lang po medyo kasama natin siya pero parang hindi po sa kanya malino yung. Kaya parang ako medyo nalito rin, Pastor, kaya nagtatanong din po ako sa iyo kasi sabi ko sa kanya kumbaga sabi niya kulang pa ba yung ang sabi niya, Pastor, kumbaga tayo daw kumbaga parang more than conqueror na, di ba? Bakit parang natin hinahangad yung reward? Sabi ko, sis, meron sa Biblia na naniniwala ka ba sa Biblia merong mahirap at mayaman? Sabi niya, bakit ganun? Kung tinanggap natin si Kristo, kumbaga tayo'y tagapagmana na. Sabi ko nga sa kanya, Pastor, di ba nagtanong ako, Pastor, anong verse po yung nagsasabing merong mahirap at mayaman sa langit? Tapos binanggit ko po nga po yung Mateo na sinabi niyo sa akin. Sabi niya, pang-Hudyo raw yan kasi binabanggit daw po yung kautusan. Kaya sabi ko, parang malayo. Pero nag-stand pa rin ako, Pastor, na hindi pang-Hudyo yun. Kumbaga, kasama tayo doon kasi kasama tayo sa Bema Judgment. Pero pinipilit niya, Pastor, na pang-Hudyo daw yun, wala na po akong magawa. Kaya parang maski ako mismo, Pastor, nalilito, pero alam ko po na tama naman po yung sinasabi ko sa kanya na para sa lahat, kasama tayo doon. Okay, dapat pag-aralan niya ang Bema Judgment. Kasi sa Judgment Seat of Christ, binanggit yung basahin talaga lang. Ito nga, basahin nga natin. Sige, ayaw nila ng Matthew 5:19, wherein sa mga Hudyo lang yon. Okay, sige, take for granted. Oo, sa mga Hudyo lang yon. Pero may idea na si Jesus Christ sa kaharian ng langit, may mayaman at may takila, yung kasi ang idea doon, kahit ba sa pang-Hudyo yun. Pero kung ayaw niya doon, daanin natin sila sa Bema Judgment. Dito tayo. Wait lang, Bema Judgment. 2 Corinthians. Ito sa mga Kristiyano sa mga naniniwala na kahit sa eternity, meron tayong reward. Ito yun, no? At hindi lahat ng mga Kristiyano ay pantay-pantay. And this is the right verse. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, basahin natin by context. Okay, alam naman natin kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Ngayon, ang context. Sinong kausap? Mga hentil. Korinto hentil yan. Okay? Sino yung mga hentil? Mga Kristiyano. So kanino to sa atin? Sino nagsasalita? Si Pablo. Ano ang topic? Ang topic, kung ano yung magiging kalagayan natin doon sa eternity o sa bagong langit at bagong lupa.
Kasi ito, sabi kasi rito, no, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Wherein ito ngayon New Jerusalem na pag-aralan natin sa Revelation. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Ngayon, verse 2, dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito. O, 'di ba sa panahon natin ngayon, 'di ba dumaraing tayo. Gusto na natin mag-rapture, 'di ba? Ganun tayo, 'di ba? So, karamihan sa mga kabiyaya natin ngayon, ganyan din, gusto na mag-rapture. At sinabi rin at labis na nananabik sa tahanang makalangit. Nananabik na tayo na umuwi na ng heaven. Diba minsan dumarating sa atin yun na ano ba naman to? Gusto ko nang mag-rapture na Lord para matapos na. Oh. So anong purpose? Upang kung mabihisan mahubaran na tayo nito, ay hindi na tayo matagpo ang hubad. Okay? So that is a figure of speech na pag sinabing hubad ay kahihiyan. Okay? So yun yun. Verse 4, habang nakatira pa tayo sa toldang ito, yung toldang binabanggit dito, yung katawang lupa. Figure of speech lang itong tolda. Walang literal na toldang katawan. Walang ganun. So ito ay figure. Tayo ay naghihinagpis dumaraing hindi dahil sa nais nating uwaksi ang katawang panlupa, kundi nais natin mabisa ng katawang panlangit. Nananabik na tayo sa eternity, guys. So ito yung sinasabi ni Pablo. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. So maliwanag sa verse 1 hanggang verse 4, ang topic dito is all about end times. Sa katapusan ng panahon, sa end times, ito sa during after ng rapture. Ngayon, verse 5, ang Diyos mismo nagtalaga sa akin ng ganitong pagbabago, binigay sa akin ng Espiritu ang katibayan na tutupad. Kahit laging malakas ang ating loob, kahit na alam natin habang tayo narito sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang hinihanda ng Panginoon. So sapagkat namumuhay tayo na batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita. Okay, i-bypassan natin to, intindi na lang natin. Verse 8, malakas nga ang loob nating maiwanan ng katawang ito ng ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. So, consistent pa rin yung verse na ang tinutukoy dito is all about sa panahon ng pagpalit ng katawan natin. Kailan ba mangyayari magpapalit ng katawan natin? Di ba during rapture? So, during resurrection and during rapture ang pinag-uusapan dito. Kaya nga naman, ang pinakananais natin maging kalugod-lugod tayo sa kanya, maging nasa katawang lupa tayo at maging nasa piling niya. Sapagkat lahat tayo haharap. Eto no, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap nararapat sa ating gawang mabuti o masama nung tayo nabubuhay pa sa ito lino no. Tayo haharap sa hukuman ni Kristo, tatanggap ng nararapat. Pag nararapat, ibig sabihin ayon saan? Sa gawang mabuti o masama na ginawa natin. Pag sinabing nararapat, hindi, fix ba yun o hindi? Di ba hindi naman fix yun? Oh. Kung bagsa na value, tingnan natin to sa English. For we must appeal before the judgment seat of Christ. Ano tong judgment na to? Ito ba ay hahatulang ka para maimpyerno o hahatulang ka para for the reward? Sabi sa Greek, judgment seat. Judgment seat means yung seat dito ay bima. Oh. So pag sinabing bima, ayon sa Greek, ito ay podium. Reward to. Hindi naman to parang fiscal na na merong tawag dito hukuman, hindi As a Christians, kaya ang binabanggit dito is for the reward, judgment seat. Kasi nga bima. Ang bima, ginagamit niya, bigyan ko ng example, no? Mahabang paliwanagan kasi ito kaya pagpasensya nyo na. Wait lamang po. Nasaan na ba yung... Okay, ito yung bima, no? Pag sinabi yung bima, ganito siya. Ganito. Or bigyan ko yan ng mas maganda, no? Yun sa ginagamit sa Olympic. Bima Seat Olympics. Ito yun. Ito ang bima, guys. That is bima. Ito. Okay. So, saan ginagamit tong podium na to? Sa mga nanalo ng karera.
merong silver medalist, merong bronze medalist, at yung pinakamataas sa lahat, yung gold. Yan ang sinasabing bima, guys. Kaya ang judgment sa atin, ganyan. Kung ganyan ang judgment sa atin, what the purpose is for the reward. Okay? So, yan ang ginagamit dito sa verse na to, na judgment seat of Christ. Kaya ang context dito is all about reward, not for judgment. Yun ang ano ron. At sabi rin, at tatanggap ng nararapat. Oh. Di ba dito sa ano na to, yung ba tumanggap ng gold, nararapat o hindi? Nararapat. Okay. Yung tumanggap ng silver, dahil second place siya, silver ang bagay sa kanya, nararapat sa kanya o hindi? Nararapat pa rin, Pastor. Kaso nga lang, medyo mababa. Yun. Pangatlo, yung bronze. Pangatlo siya sa karera. Pero ang tanong, nararapat ba yung bronze sa kanya o hindi? Nararapat pa rin po, Pastor. Hindi karapat-dapat sa kanya ang gold kasi pangatlo lang siya. So, ganito yung ginamit dito. Tatanggap ang nararapat. Ibig sabihin, may level. Yung nararapat na sinasabi rito, yung level na kung ano yung bagay sa'yo. Kung ano yung premyo mo. So, ibig sabihin, ang mga premyo natin ay iba-iba. Hindi tayo pare-pareho ng premyo. Depende yun sa ating mga ginawa. At maliwanag sa Revelation chapter 22, ito, verse 12. Sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay bawat isa ayon sa kanyang, ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa level ng kanyang ginawa. Ngayon, ang tanong, pare-pareho ba tayo ng gantimpala o hindi? Hindi po. That's it. That's the case. That's the reason why we always said na pagdating sa eternity, tayo mga Kristiyano hindi Hudyo, at tayo mga na-raptured saint. 9 pa yan. Mamaya na volleyball, Lex. Mamaya na. Sino yun? Lex, mamaya na volleyball na. Mamaya na. Okay. So, kapatid na Alpog, yan ang ipakita mong verse sa kanya. Kasi sabi rito, ayon sa kanyang ginawa. Hindi naman sinabi na lahat ay pare-pareho ng ginawa. Hindi naman pare-pareho ito. Ayon eh. It depends upon your works. That's it, pansit. Okay, Pastor. Ayun nga, Pastor, yung ginawa kong caption eh. Yung talagang yung ayon sa yung ginawa. Kumbaga, gusto ko lang, Pastor, na i-sure din na pares tayo ng pananaw about dyan. Pero okay naman po, pares naman po pala. Kaya mas maliwanag na rin po sa akin. Pastor, salamat po para makapagtanong din po yung iba nating kapatid. Salamat, Pastor. Charito po. Sige pa. Salamat. 8:46 p.m. Ba't ngiting-ngiti si Bobay? Okay. Si next, Princess Almonte, gusto mo yata magtanong? Tanong ka na po. Okay, mga luma tayo. Babalikan ko kayo. Princess Almonte, pwede na po kayo magtanong. Princess. Isa lang naman ang magandang princess dito. Ikaw lang. Kapag tanong ko, yung good works ba natin ng perverted pa tayo? Hindi kita marinig, kapatid. Hindi kita marinig. Lapit mo yung iyong mic sa iyong... Yan pa siya. Hello? No? Medyo laksan mo pa, kapatid. Yan, Pastor. Ayan. Okay, good. Go ahead po. Pastor, tanong ko lang, yung good works ba natin nung perverted pa tayo, kasama po ba yun sa may rewards? Or wala yun during full grace na? Kasi po, kapatid, di ba, ever since pa lang, pinili na tayo ng Panginoon, di ba? From eternity past. Alam niya ang dulo ng buhay natin. Kaya lahat ng mabubuting gawa natin mula from the start ng iyong pagkabata hanggang sa present day mo ngayon, may reward yun, syempre. Kaya hindi po nawalan po ng kabuluhan ng ating mabubuting gawa kahit na nasa perverted pa tayo. Kaya wag nating masyadong husgan din ng mga perverted kasi yung mga yan, wala pa sa transition, baka iba dyan na sa transition, nakagaya natin.
Kaya ang sagot ko dyan, yes po. Bakit? Anong basihan ko? Kasi ang Diyos po ay hindi po hindi po siya unfair. So ibig sabihin kahit nung hindi ka pa naboborn again dahil nakita niya na ang dulo ng buhay mo na maboborn again ka sa year 2022, halimbawa, pero yung taon na yun ay 1999 halimbawa na nung bata ka. So ibig sabihin, accounted yun. Oo. Ang hindi lang counted talaga yung mga unbeliever. Kahit anong mabubuting gawa nila, kung nakadestin sila mapunta na impyerno, wala yun. Tayo lang mga ligtas. Nataon lang talaga na, halimbawa, mula panganak, ikaw hanggang sa pagtanda, nung mamamatay ka na, doon ka lang na full grace. Oh. Kaya ang tanong nun, wala pa akong ministry nun, pastor. Pero mamamatay na ako. Ano mabubuting gawa nga ko? Ang titingnan ng Diyos doon, nung panahon na nung ikaw ay nabubuhay pa. Kasi remember, ang topic natin is all about reward, about what we've done. Di ba sabi rito, no? Ibibigay ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Bakit? Yung mga ginawa ba natin kabutihan nun sa perverted ba tayo? Hindi ba mabuti yun? Kaya kapatid, ang sagot ko dyan, yung mabubuting gawa mo noon, yung pagmi-ministry mo ng araw, nung sipag mo ng araw, may bayad din po yun. Okay, Pastor, gets ko na po. Tapos may isa pa, Pastor. Yung Okay. ano po ba, di ba sa New Testament, ang kaligtasan is by faith alone. I mean, per person, di ba? Pananampalataya ng tao kay Jesus. Paano po ba yung mga umaayaw? Kasi 'di ba, merong verse na parang kasama na rin po yung sambahayan mo sa maliligtas. Applicable po ba yun sa New Testament or sa sa Old Testament kasi yun 'di ba, Pastor? Ganun din ba yun sa atin? Linawin ko lang po yung tanong niyo po. So, ang ibig niyo po bang sabihin na tanong is, Halimbawa, Pastor, ako, yung asawa ko, inaano ko siya, inaakay ko siya. Tapos sa kanya, siya kasi parang iba yung kanya, faith plus works. So what if ganun, Pastor? Tapos ako full grace. Tapos pag during rapture, may possibility ba na masama siya or 'di ba kasi ang kaligtasan by kung sa per person per head. Get ko na po. Individual po ang kaligtasan, kapatid. Kasi ang sabi sa Bible, John 3:16, ang sino mang, pag sinabing sino mang, ibig sabihin individual po ang kaligtasan. No? Basahin natin, John. Di ba, ang grammar dito, di ba? Sabi ito, upang ang sino mang, pag sinabing sino mang, individual to. Hindi naman sinabing upang ang lahat ng sumampalataya o lahat. Hindi Ang binanggit dito, sino man. Sana whoever. Ibig sabihin, it is distinguished per person. Ngayon, huwag nating ma-misinterpret yung sinasabi sa Bible din na manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Hindi po literal po yun. Ang sinasabi ho doon, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas, meaning, kung mananampalataya ka, ibig sabihin nun, may possibility na maligtas ang iyong sambayanan, naka-program na po yun. Ito ay depende doon sa pananampalataya mo. Pero kung sasabihin natin na yung ating mahal sa buhay perverted, iba ho kasing issue. Yun ang issue kasi doon, it is for individual Okay. Tsaka yung masyadong literalin yung sinabi na manampalataya ka, ganito turo ng mga ng mga ibang ibang religion. Manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Kaya nananampalataya ako sa Panginoon, kahit na hindi nananampalataya kay mga kapatid, sila ay ligtas. That is a wrong. Big wrong. No. We should use yung tamang logic doon na hindi ganoon ang ibig sabihin ng Bible. Ang sinasabi lang ng Bible, panampalatayanan mo ay yung sambayanan ay maliligtas. Pero kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Kaya hindi po ganoon ang ibig sabihin po ng verse na yun.
Okay, hindi po ibig sabihin, hindi po dapat nating i-take ng literal yun. So, ano talaga. Mm. Tapos, Pastor, yung Tsaka pangatlo, kapatid, di pa tapos ang Diyos, buhay pa tayo eh. Buhay pa yung mahal mo sa buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi kung halimbawa, meron kang husband ngayon na nasa perverted pa, huwag kang mawalan ng pag-asa. It is depend upon your faith. Di ba nasa pananampalataya nga ang buhay natin, mangyayari yan ayon sa iyong pananampalataya. Ngayon, kung ang pananampalataya mo, hindi maliligtas ang husband mo, yun nga mangyayari. Imbis na panampalatayanan mo yung pangako ng Diyos na ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas, dapat yun ang panampalatayanan mo para mangyari. Kasi kung hindi mo pinanampalatayanan yun, hindi nga mangyayari sa iyo yun. At least hindi nagkulang ang Diyos ng payo sa atin na kapag na kay Kristo ka, handa rin ang Diyos na maligtas ang iyong sambayanan. Ganun lang po yung kapatid ang ibig sabihin ng verse na yun. Huli na, Pastor, yung yung Gog at Magog. Kasi di ba, Pastor, Iran na mismo yun. Yung Iran na mismo talaga yung which is Persia. Nabanggit ng ng Book of Ezekiel. Ano yung, Pastor? Baka Magog at Magog na, Pastor. Hindi pa, wala pang Antikristo eh. Tandaan nyo, no, yung ayon sa pag-aaral natin sa katapusan ng mundo, lalabas lang ang Gog at Magog. Ang kalabang ng Gog at Magog, ang kalaban ng Russia ay Antikristo. Wala namang Antikristo eh. Bali sana kung si Donald Trump ngayon, pwede. Pero hindi eh. Wala pang Antikristo. At ang Antikristo, dalawa po yan. Isang Jewish o Muslim Jewish na lahi ni Abraham at isang Gentile Antichrist. Remember, sa Revelation chapter 13, dalawa ang Antichrist, dalawa ang halimaw. Isa galing sa dagat, isa galing din sa lupa. Magkaiba lang sila. Pinapatungkol doon na there's a Gentile Antichrist, there is a local or Jewish Antichrist. Yun pong binabanggit po ng dalawang halimaw. Kaya hindi pa ho mangyayari yun. Wala pa ang Antikristo. Tsaka pangatlo, kapatid, ang Gog and Magog mangyayari yan sa second seal. Yung second seal, bubuksan yun. Kailan yun? Wala na, ni-rapture na tayo. Kaya hindi pa. Hindi pa yan. After ng Kaya yan rapture, after ng rapture, lalantad ng Antikristo. Tapos sasabihin ng Antikristo, peace. Tapos ng peace, magkakagalo. Yung ikalawang horseman, yung pula, dun pa lang yun. Ang layo, nandito pa tayo, hindi pa nagra-rapture. Kaya tinan nyo, hindi nyo mahuhulaan, masasabi na ito si Donald Trump, Antikristo. Ito si Gog and Magog to. Hindi nyo masasabi hanggat hindi pa nagra-rapture. Pag nag-rapture na, doon nyo pala masasabi yun. Kaso wala na tayo sa daigdig. Kaya mahirap magsabi na kung sino yung Gog and Magog sa panahon ngayon. Sa panahon natin ngayon. Sino ba ngayon ang Russian president, di ba? Si Vladimir Putin. Sigurado ba tayo na siya yung Gog and Magog o baka may hahalili pa sa kanya? Hindi natin masasabi. Tandaan nyo mga kapatid, hindi tayo pwedeng mag-presumption na sila to hanggat hindi nagra-rapture. Kaya ang rapture talagang unang nating inaantay at yun ay walang clue. Kaya huwag na natin gulin ng mga isip natin, guys. Yung mga kasama natin, ginugulo ang isip nila. Relax lang tayo. Relax lang. Sige, Pastor. Yan lang, Pastor. Salamat po. Okay, so 8:57, may tanong dito, si Nancy. Sige na nga, basahin ko yung tanong mo. Paano po yung hindi sumasampalataya sa finished work of Christ of the cross? Ligtas po ba yun? Siyempre, hindi. Diretsahan ko na kayo sinasabi. If you can believe what Christ has done, you will never be saved. Kasi ang sabi, John chapter 3 verse 16, ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Paano pananampalatayanan si Kristo? Ano ba yung ginawa ni Kristo? Yung pinatawad yung ating kasalanan, yun ang importante ron. Ano paniniwala mo kay Kristo? Love. Yung mga ibang mga simbahan, ano lang daw, sambahin mo lang daw si Kristo at mahalin mo si Kristo, relasyon sa Kanya, ligtas. That is a false gospel. Ang totoong gospel, may ginawa si Kristo sa atin. Kahit na andyan si Kristo, kung wala siyang ginawa, kung hindi siya napako sa krus, hindi siya namatay, hindi rin niya tayo kayang iligtas. Ang kaligtasan po nasa gawa ni Kristo.
At malinaw na malinaw yun, no? Sige nga, basahin nga natin. Ephesians chapter 1, verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo. At sa gayo'y pinatawad ng ating kasalanan, ganun din kadakila ang kanyang kagandang loob na binigay sa atin sa magitan ng kanyang karunungan at kaalaman. So, ibig sabihin mga kapatid, yung tinubos tayo ni Kristo, that is the finished work of Christ. Hindi si Kristo ang magliligtas sa iyo, kundi yung ginawa ni Kristo. Dahil nung si Kristo ay hindi pa namamatay, hindi pa napapako sa krus, ang mga tinuturo niya sa lupa ay hindi tungkol sa turong Kristyanismo, kundi sa law ng mga Hudyo. Nung namatay siya, doon nagkaroon ng bagong tipan. Kaya napakahalaga ho ang finished work of Christ. Kaya yung tanong mo kapatid na maliligtas po ba kung hindi finished work of Christ, hindi po siya maliligtas kasi ang liwa-liwanag ng Biblia. Only what Christ has done will save us. At isang atong verse na to. John chapter 3. Doon na lang tayo sa John chapter last verse. John chapter 3 verse 18. Hindi inahatulang maparusahan sa mga sampalataya sa ngunit inatulan ng hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. O yan, isasampalatayanan mo rito. Ito, sa gospel. 2 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 15. Verse 1. Ito yun. Naligtas kayo. So, magitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan sa salitang pinangarap sa inyo dahil sa kundi walang kabuluhan ng inyong pananampalataya sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. That is the gospel. Yung blood atonement ni Christ. Yan po yun. Yan ang magliligtas. Okay? This is the true gospel. Kaya yun po ang sagot ko doon kapatid. Sige, hanap pa tayo na magtatanong. Sige, si Angelo Diaz, tawag. Go ahead po. Angelo Diaz, go ahead. Pwede na po kayo magtanong. Hi, hello Pastor. Charito evening. Hello. Okay po, go ahead. Wala naman pong sa mga Bible verse pero medyo rin po kasi ako. May tanong lang ako. Sige po. Yung naalala niyo po yung nag-chat ako sa inyo nakaraan, Pastor. Ay, baka hindi niyo na po maalala yun. Sige po, Pastor. Dami nag-chat sa akin. Sorry, Okay lang, Pastor. Kasi tanong ko lang, Pastor, medyo hindi na kasi ako nakaka-attend masyado sa sa online service niya, Pastor. May pupukusan kasi ako. Pastor, tanong ko lang, masama po ba sa isang Kristiyano yung, halimbawa ito, yung nagte-trade kasi ako, Pastor sinubukan ko yung trading. Parang ito na nga po sana yung sagot sa akin ng Panginoon sa prayer ko. Pwede akong kumita ng milyon, ganyan. Masama po ba, Pastor, yan? Kasi yung dami nagsasabi na, may mga nagsasabi na sugal daw, gambling, ganyan. Tanongin kita kapatid, kapag sa tuwing na nagaganyan ka, sino ba ang maapektuhan? Ang Diyos o sarili mo? Hindi naman po ang Diyos. Ako naman po. So, ang tanong, nagkakasala ka sa Diyos o hindi? Hindi naman po. Okay. Kanino ka nagkakaroon ng pananagutan? Sa Diyos o sa sarili mo? Sa akin po. Yun. Yun ang sagot dun. So, walang kinalaman ng Diyos dyan. Ngayon, nasa sayo na yan. Kung makakabuti sa iyo o makakasama. Ganoon lang naman yung kapatid. Tandaan niyo mga kapatid, everything what we do ay pwede natin gawin pero hindi lahat benefit sa atin. Okay? So, discretion mo na yung kapatid. Kung sa tingin mo, nananampalataya ka, nakapagpapalain ka ng Diyos sa umagitan ng gantong paraan, bakit? Ba't muli natin lilimitahan ng Diyos? Malay mo naman, di ba? Depende yun sa pag-uusap nyo ng Diyos at depende sa motibo mo. Pero syempre, tandaan mo, ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano yung makakabuti sa atin o hindi. Maaring dyan o maaring iba. Maaring hindi pala dyan. So, maging open-minded tayo sa kilos ng Panginoon, no? Na
sakaling meron tayong mga hinihingi na binigay niya, pasalamat. Kung hindi, pasalamat pa rin kasi nga. Pero kung tatanungin mo ang Diyos, kung kasalanan ba ito sa Panginoon, na-open ka ba? Ano pa kailam ng Diyos sa mga ganyan? Ano yan pwede naman nating pagkuhanan ng pagkakakitaan niya kung pagpapalain ka ng Panginoon dyan. Mga unbeliever nga, pinahihintulutan niyang kumita sa ganyan, kung pa kayang anak ng Diyos. So minsan din tingin din tayo, alam mo kasi problema, na ano tayo na bargain na tayo masyado ng isip ng mga religion na kung ano yung tama at mali remember, ito yung pangako. Pero pastor, syempre ang ginagawa ko kasi kaya nung hindi ako naka-attend ng mga ibang online service nyo po, yun nga inaral ko mabuti yung ganito na para hindi magmukhang sugal talaga. Kung ako sa'yo kapatid, kung ganyan ka, mo na lang paalam kahit kanino para hindi ka na kasi ikaw lang ang Diyos nakakaalam, ikaw lang ang nakakaano para, diba? Kasi alam mo yung mga tao judgmental sabihin sugal yung ginagawa mo ganyan alam mo yung mga tao. Kung ako sa'yo, sarili mo na lang, kaya mo ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Pwede kang pagpalain ng Diyos niya, pwedeng hindi natin alam, mga kapatid. At least we try, at least nagtatanong tayo sa Panginoon. Yun naman ang gusto ng Panginoon. So, tsaka mayroon kasing ikahon ng Diyos Wala rin yung pagkakaiba doon sa may nagtanong sa akin, Pastor, okay lang po ba na magtinda ako ng sigarilyo at alak? Christian ako. Ano naman? As long na legal, as long na ganun din po tayo kasi mga tao na bombard tayo ng religion kung ang religion nagsasabi sa atin kung anong tama at mabuti, wala naman tayong kautusan tutuusin. Yun lang pastor, salamat. Pero wag kang ma-open sa Diyos kung ano man yung desisyon niya. Kung pagpalain ka niya dyan, di salamat. Kung hindi dyan, kung nabigo ka dyan, pasalamat ka pa rin kapatid, ang dami yan. Ang Diyos po iba pagpalaya, ang biyaya po iba pagpalaya. Wala pong sinasabi ang biyaya na kung anong tama at mali. As long na hindi na-apektuhan ng masama ang sarili mo o ang iyong kapwa mo, walang problema yun. Wala yan. Kasi ganito yan kung problema man yan, magiging ang apekto naman yan sa sarili mo, kung mawawala ng peace of mind, sino ba hindi diba? Kaya tinatanong nga kita sino ba maaapektuhan dyan? Ang Diyos ba o ang ikaw? Ganun lang naman yung kapatid. Amen, Pastor. Salamat po, Pastor. Salamat. Salamat po. Okay, Pastor. 9:07 PM, patuloy tayo sa pagtatanong, yung mga luma. Mga luma, pagkakataon niya na mga kapatid. Pagkakataon niya na. Wait lang. Sige po, si Mario de la Cruz. Go ahead po. Pwede na po kayo magtanong. Go ahead po. Mario de la Cruz. Hello po, Pastor. Narinig niyo po ako? Hello po, magandang gabi ho. Mario Marlo. Marlo po. Ako po yung asawa ng pinakamayaman dito sa Malinta. Kayo pala yung tatay ko. Sige. Pasensya na. Sige po, go ahead po. Apo. Pastor, tanong ko lang po yung di ba kapag glorified body na tayo, is immortal na tayo? Hindi na namamatay yun. Ayon sa Corinthians chapter 15. Opo. Ang tanong ko po dito, kapag na glorified body na tayo, di ba sabi niyo po parang normal pa rin tayo sa New Jerusalem? Tao tayo. Langit po yun, di ba? Bagong planeta po yun. Bagong planeta natin, bagong planeta. Ganto rin, parang ganto rin. Ganto. Walang... Oo. So ang itatanong ko lang po doon, kapag andun na po ba tayo is mangangaral pa rin po ba tayo? For what? Diyos. Bakit? Para saan? Kaya nga po baka kasi normal pa rin po tayo doon, di ba po? May papangaral pa po ba tayo sa mga mortal bodies? Mangangaral pa po tayo sa kanila?
silent ang Bible eh. Basta sinabi lang ng Revelation na nabubuhay na tayong kasama ng mga mortal na tao eh. Silent ang Bible. Ang nangyayari niyan, syempre patuloy pa rin ang tao. At saka, tandaan nyo, no, sa ministry, kung meron mang ministry dito sa lupa na hindi na natin magagawa sa langit, ito yung evangelism. Hindi natin magagawa yan. Why? Kasi ano evangelism? Iligtas na lahat. The reason why we evangelize here sa ating dispensation, kasi nga ang mundo ay patungo sa kapahamakan. Itong mundong tong ginagalawan natin, lahat ng mga nandito, papunta talaga ng impyerno to. Ngunit dahil lamang kay Kristo, kaya tayo naligtas. Kaya patuloy ang pangangaral natin sa mga taong gusto nating maligtas o mahal natin sa buhay na gusto maligtas. Ngayon, sa eternity, nandun na, ligtas na lahat. So, hindi na. Continue na ang buhay dun. Hindi na kailangan. Mangaral. Tsaka, remember, bakit pa tayo mangangaral? Matitino na yung mga tao dun. Okay. Matitino na lahat. Perfect na po ang ugali nating maganda ho doon. So, tapos, tayo nga lang nasa full grace eh. Tayo bang, di ba tayo sa simbahan, meron bang nangangaral? Meron bang pinapangaralan tayo? O, alam na natin ang tama't mabuti. Okay. Sige po. Salamat po. Malinaw na. Sila. Muli ko. Muli na. Mauli na raw, mauli. Uwi na raw. Mauli. Sige po, kapatid, maraming salamat po. Salamat po, salamat. 9:11 p.m. Okay. Mga kapatid, mag-mute naman tayo. Mute tayo, ha? Para, okay. Di naman yan sugal. Alam nyo, ano ba ang sugal doon? Tingnan nyo nga na, pag when you use your money economically, usapang economic, no? Anong pagkakaiba ng sugal sa nagpapautang at sa may negosyong bangko? Ano pagkakaiba nun? Yung bangko may patubuan, hindi parang ka na rin nagsugal, di ba? Yung sugal, may tinaya ka, parang sugal din talaga yun eh. Oh. Sa nagpapautang, para rin sugal yun eh. So, ano pagkakaiba niyo? Ha? Ito sa mata ng Diyos kung ito'y kasalanan, sa mata ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Sa mata ng Diyos, ano pagkakaiba? Ano sugal dun? Nagpo-forex, ano dun? O sige, ikaw nagpo-forex, ikaw may negosyo ka ng bangko, alimbawa, ikaw yung mayaman na may-ari ng BDO. Oh. Ano pagkakaiba nun? Di ba, pareho lang naman tumutubo yun? At wala rin pagkakaiba sa nagpapautang. Guys, sa totoo lang minsan, ang mga born again, walang common sense. Karamihan mga karamihan sa mga born again. Minsan, oo na lang ng oo sa pastor. Kulang sa common sense. Oh. Tsaka pangatlo, kung yan lahat ay sugal, ano ngayon? Oh. Makasalanan ka na. Kahit ano sabihin mo, makasalanan ka naman talaga eh. Kahit hindi ka nagsusugal, makasalanan ka pa rin. Tingnan niyo mga kapatid, no? Ang katayuan natin mga tao, magsugal ka o hindi, makasalanan ka pa rin. Oh. Sige nga. Alam niyo, marami kasi tayong mga allergic tayong magkasala. Ba't kaya karamihan sa mga born again, allergic magkasala? Oh. Sige nga, magmura ka o hindi, makasalanan ka pa rin. Ay, hindi ako nagmumura, hindi ako makasalanan. Magsinungaling ka o hindi, makasalanan ka pa rin. Oh. Saan sa Bible? Saan sa Bible? Romans 3. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Oh. Kahit anong iwas mo sa kasalanan, makasalanan ka pa rin. Hindi ako umiinom, makasalanan ka pa rin. Umiinom ako, makasalanan ka pa rin. Umiinom ka o hindi, makasalanan ka pa rin. Nagsisinungaling ka o hindi ka nagsisinungaling, makasalanan ka pa rin.
So ano ang pagiging makasalanan natin? By our works ba? Hindi. By our blood. Sa bagsak nating kalagayan bilang tao mula kay Eva at Adan. So ano ba't ba tayo, takot na takot tayong magkasala? Makasalanan naman talaga tayo. Okay? So ano solusyon dito para hindi ka maging makasalanan sa mata ng Diyos? Ano ginagawa ni Kristo? Kaya nga siya naandyan, kaya nga siya namatay sa krus. Oh. Ini-stress mo lang sarili mo, kaiiwas sa kasalanan, kaiiwas mo sa kasalanan, napunta ka rin ng impyerno. Alam nyo kung sino yung mapupunta ng impyerno? Yung mga taong iwas ng iwas sa kasalanan. Kasi lumalabas doon na wala kang tiwala sa ginawa ni Kristo. May ginawa nga si Kristo eh. Ba't ka iwas ng iwas sa kasalanan? Tsaka pangatlo, wala naman talaga tayong kasalanan. Tayong mga hintil, tayo kinahabagan ng Diyos, wala naman tayong kautusan. So ba't ano kasalanan doon? Di ba? So ang gusto ng Panginoon talaga, isa lang uuwi lahat tayo kay Kristo. Uuwi talaga tayo lahat. Kaiiwas-iwas sa kasalanan para tayong mga sira, no? Alam niyo ba yung kaiiwas nyo sa kasalanan, niloloko nyo lang mga sarili nyo. Oh. Inuulit ko, no, yung mga taong umiiwas sa kasalanan, pinagluloko nyo ang sarili nyo. Pastor, kalma. Kalma. Di ba? Tingnan nyo, no? Anong pagkakaiba nung nagsisinungaling ka? Anong pagkakaiba nung nangalunya? Anong pagkakaiba ng nangangalunya ka sa nag-iisip ka ng masama sa babae? Anong pagkakaiba nun? Pastor, uminom po ako ngayon ng wine habang nakikinig sa inyo. O tanungin kita, kapatid, ano kasalanan dyan? Sabi ng Bible ano daw, wag daw iinom. Saan? Saan sa Bible? Old Testament, New Testament? Oh. Tsaka ano yung sinasabi ng Bible? Sinabi ba kasalanan sa Diyos? Meron bang sinasabi sa Bible na pag uminom ka ng alak, kasalanan sa Diyos? Pakita nyo sa akin, saan sa Bible? Yung mga nakikinig sa YouTube ngayon, pakita nyo sa akin na yung sinasabi mismo ng Biblia, kapag umiinom ka, nagkakasala ka. Oh. Ano ang pagkakaiba ng pastor na nagtuturo ng maling gospel sa miyembro na nagyoyosi? Ano ang pagkakaiba nyo? Oh. Lahat tayo makasalanan, mga kapatid na yan, no? Oh. Saan pa ba? Isaiah. Isaiah 64. Oh. Gumawa ka ng mabuti, sige nga. Gawa tayo mabuti para maging banal. And sabi dito, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ano daw? Ang mabubuting gawa natin, maraming basahan ng katulad. Nalanta na tayong gaya ng dangaw. No, ano to? O kahit ano palang bait mo, maruming basahan ka pa rin. Paano yan? O saan ang effort mo? So tayo mga tao, saan tayo lulugar? No? Saan tayo lulugar? Lahat tayo lulugar pa rin, kailangan natin si Kristo. Basa, Hebreo tayo para maintindihan din lalo. Hebreo 10:14. Sabi rito, no, sa mga tuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap. Magpakailanman ang pinaging banal ng Diyos. Tinan mo, forever ka na palang holy sa mata ng Diyos. Kapag ikaw ay nanampalataya sa minsang handog ni Kristo, na tayo ay naging banal magpakailanman, ito. O ngayon ang tanong, sino bida? Si Kristo. Kaya tigil-tigilan na natin yung kaiiwas sa kasalanan, hindi nyo maiiwasan yan. Subukan nyo nga umiwas na huminga, sige nga. Para mo na rin sinabi nga umiwas kayong huminga. Natural sa tao nagkakasala para tayong mga sira. Pinagluloko natin ang mga sarili natin. Ay, ibig mo sabihin, Edwin, pwede na ako mag-yosi. Bahala ka, mag-yosi ka kung gusto mo. Ubusin mo mag-yosi ka, kailangan na
isang araw, mag-yosi ka, tinan mo mangyayari sa'yo. Sa Diyos, hindi ka nga nagkakasala. Ang ginagawa mo sa sarili mo. Tingnan nyo, no, mga kapatid, ang consequence ng kasalanan natin ay wala na sa Diyos. Ang consequence ng kasalanan natin ay nasa tao lang. Kundi sa tao, sarili mo. Subukan mo mag-iinom. Inom ka ng inom. Sa mata ng Diyos, banal ka pa rin, oo. Pero ang tanong, anong kalusugan mangyayari sa'yo? Nga mo na, naninerva na ako, may kayo ng may kayo. Wait. Oh. Alam nyo, no, maraming mamilopos po sa akin. Edwin, pwede na pala kami mag-soju. Mag-soju kayo. Nagkakasala ba ako sa Diyos? Hindi. So, ano epekto sa akin ng soju? O sige nga, uminom ka nga ng 5. Inumin mo sa harapan ko, ha? O. Ang tanong, hindi ba kayo mai-emergency? O. So, saan ang consequence nun? Sa atin. Sa atin ang balik nun. Kaya hindi ko rin nare-recommend sa inyo na abusuin nyo ang kasalanan. Okay, sige na. Okay na yan. Alam nyo na to. 9:21 PM, patuloy tayo sa mga gusto magtanong. Sige, si Angelo Lucky Reyes. Wait lamang po. Angelo Lucky Reyes, pwede ka na po magtanong. Good evening, Pastor. Salamat, ulit. Hello. Tanong ko lang ulit yun sa Mateo 7:13. Mateo 7:13. Mateo 7:30. 13 ba? 13 to 14. Ito ba yon? Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito'y dinaraan ng marami. Ngunit ang makipot na pintuan ay makitid sa daang papuntang buhay. Kakaunti na daraan doon. Ito ba yung tanong mo, kapatid? Yes po. Kasi, ano tanong mo dyan, kapatid? Kasi, di ba, nagano tayo about sa grace, di ba? Sinasabi natin about finished work of Christ. Ayun na, kaligtasan. Ganun lang kadali kasi church aid. Inaano ko ganun lang kadali na. Manampalatay kasi tinapos na gawa ni Cristo dun sa kanyang holy precious blood. Meron pa rin siyempre, may nag-ano na. Paano yung sinabi ni Cristo na dapat dumaan ka sa makitid na pintuan? Parang sinasabi mo, maluwag na yung daanan natin sa kaligtasan. Kung yun lang yun, gusto ko lang medyo clarify na para mapaliwanag ko rin sa iba na paano. Okay, dapat. Kapatid, tanongin kita, itong Mateo, nabasa mo na ba to? Nabasa mo na ba? Apo. Sino nagsasalita rito, kapatid? Si Jesus Christ. Sino ang kausap niya? Mga Israel. Israel po. Israel ba ay mamamayan ng mga Hudyo o hindi? Yes, mga Jew sila. Okay. Yes po. Ang mga Hudyo ba ay under grace or under the law? Under the law pa rin. Tama daw. Kung under the law sila, ibig sabihin, ang kaligtasan man nila madali o mahirap? Yun nga po, yun lang. Tama. Kaya yan ang sinabi, kaya yan ang sinabi ni Christ sa kanila. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ay dinaraanan ng marami. Totoo naman yun, di ba? Bilang Hudyo muna, totoo naman yun kasi nga, karamihan sa kanila gustong-gusto ng kautusan ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon. Dahil nga, di ba, sabi sa John chapter 1 verse 17, the law was given by Moses, but grace and truth came to Jesus Christ. Tapos sinabi dito, ngunit ang makipot na pintuan ay, alam niyo, duda ako sa translation. Tingnan natin sa Greek to.
straight na pintuan, straight gate, walang makipot. Hindi totoo yung makipot. Ang totoo, straight. Ang totoong sinasabi ni Kristo dito ay ang diretsong pintuan. At makitid. Sabi rito, no? Tagalog. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip. Ano pagkakaiba ng makipot? Dapat to diretso. Ang diretsong pintuan o diretsong daan at masikip na daang patungo ng buhay, kakaunti nakakatagpo din. Diretso man siya, madaling lakarin, kaya nga lang makipot. Di ba ganoon naman talaga ang pagsunod kay Kristo sa mga Hudyo? O di ba? Makipot, pero madaling daanan. So yun po yung totoong sinasabi ko rito, kaya ingat tayo sa mga Tagalog translation. Pero what the idea is, the big idea is, konti ang maliligtas sa mga Hudyo. Ngayon, ang tanong, yung idea rin bang yan ay idea rin sa ating mga hentil? Hindi natin alam. Pero majority naman talaga, alam naman natin talaga na hindi lahat ng mga pinanganak sa buong mundo ay maliligtas. Marami mapapahamak. So, double application din tong verse na to. Pwede rin ito sa panahon din natin ngayon na pinapakita dito na na kakaunti ang makakasumpong. Totoo naman, konti naman nakakasumpong ng biyaya, di ba? Konti ang tumutugon sa biyaya ng Diyos. Pero kasi, again, it is the context. Ang kausap dito, mga Hudyo. Kaya huwag tayong basa-basa kagad dyan. Ingat-ingat din tayo. So, yun lang kapatid. Okay, thank you po. Pwede pong isa po? Saglit lang na isa. Sige po, sige po. Tungkol pa rin dun sa dun pa rin sa sugal, no? Ay doon sa Nico Tocayo na Angelo Diaz. At actually natanong ko na sa inyo to sa sa chat. Gusto ko lang maanoy na ito para marinig din ng mga tagapakinig sa YouTube na mga Halimbawa, 'di ba pag nanalo ka sa sa nagtong eat ka, sa loto, sa mga ganyan, mga waiting. 'Di ba? Diyos pa rin nagbigay nun, 'di ba? Sinasabi kasi nila pag sa sugal, demon daw. Lagi nila kinukot yung kay Jesus Christ kaya kay Yung bibigyan kita ng ng kayamanan, sambahin mo lang ako. Yung nabibigay daw ng kaya pag yung sugal daw, bigay daw ng diablo, hindi raw sa Diyos. So yun ang paliwanag natin na yun lang para yung ng tao. Sige po, yun po. Tingnan nyo, let's say nagsugal ako, Okay. Sa mata ng tao, syempre, pangit ang magsugal At tanggapin na natin, guys. Sa mata ng tao, pangit. Parang ganito lang yan. Parang pagmumura. Pag nagmumura ka, di ba? Di ba pangit? Sa Diyos, okay lang. Wala lang pakialaman Diyos doon. Pero sa tao, sa atin, di ba nagmumura ka, di ba nakakahiya? O, ganun din ang pagsusugal. Okay. Sa mata ng tao. Pero kung tatanungin mo ang Diyos, tinan mo, sabi rito na, wait lang. Ay, Ecclesiastes pala to, sorry. Wait lamang po Lamentation pala yun. Sabi rito, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi ka pa yung tulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng katastasan ng Diyos ang masama at mabuti. So pag sinabi ho ng Bible, sinabi ho ng Bible. Ngayon, tumaya ka, halimbawa, nagsugal ka. Nasa kamay pa rin ng Diyos yung kung mananalo ka o hindi. Ngayon, ang tanong, saan sa Bible na yung pag nagsugal ka, ang diablo ang nagpapanalo sa'yo? Saan sa Bible yun? Tanungin ko nga yung mga self-righteous dito ng mga Pentecostal, mga nakikinig dito sa YouTube. Saan sa Bible nasa demonyo yung sugal? Pag nanalo ka sa demonyo galing, saan sa Bible? Pero may papakita ko sa inyong verse ngayon. Ito, verse na to, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi ka pahintulutan ng diablo ba? Hindi Ni Yahweh, ng Diyos Sabi, at may following verse pa, nasa kapangyarihan ng kataas-taasan ng Diyos ang masama at mabuti.
So ngayon, ang tanong, pag natalo ka, alam mo, tumaya ka sa loto, natalo ka, kalooban ng Diyos o hindi? Oh. Pag nanalo ka sa loto, kalooban ng Diyos o hindi? Oh. Ngayon, ang masakit na pangyayari, hindi na nga kalooban ng Diyos, taya ka pa ng taya. Yun ang problema. Niloloko mo na sarili mo. Tignan mo, no? Ako, aminin ko sa inyo, One time, nag-pray ako sa Lord. Lord, taya ako sa loto, Lord. Kung panalo ko, kalooban mo. Pag hindi, hindi. Pero ang panalangin ko, nawa manalo ako. Sabi kong ganun. Tumaya ako. Sa awa ng Diyos, talo ko. Ngayon, ang tanong, bakit pa ako kailangan umulit? Minsan na nga akong sinagot ng Diyos eh. Ngayon, pag inulit mo pa, wala na, niloloko mo na ang sarili mo nun. Ikaw na yung gumagawa nun para sa sarili mo. Ikaw ang pinapahirapan mo ang sarili mo, nauubusan ka pa ng pera. Kaya mga kapatid, kung magsusugal kayo, tanungin niyo muna ang Diyos. Panginoon, eto, gagawin ko to. Kung manalo to, kalooban mo. Kung hindi, hindi. Dapat ganun ninyo ang Diyos. Ngayon, pag alam nyo lagi kayong talo, huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Kasi tinan nyo, no, kung kalooban ng Diyos na manalo kayo sa ganyan, sana noon pa lang nanalo na kayo. Ganun lang yung kapatid. So kung tatanungin mo ko ang sugal ay masama, sa mata ng tao masama, sa Diyos wala akong pakialaman Diyos po dyan. Pero sa mata ng tao, parang nakakasira naman. Kasi parang lumalabas na mga charito tayo, pinagpalat, pinaburan tayo ng Panginoon. So, dapat panampalatayanan natin na the Lord will still provide without using that. Pero hindi ko pa rin kayo pwedeng husgahan kung nasa inyo pa rin yun, case-to-case basis. Baka nga yun din ang paraan ng Diyos para umunlad kayo. So, depende po yun. Kaya ayokong husgahan yung mga taong nagtitrade or something. Patuloy lang po ang buhay, mga kapatid. As long na hindi tayo nakakasira ng ating kapwa at as long na hindi tayo nahihirap at naapektuhan at nai-stress, it is your life. Bigay ho ng Diyos sa inyo yan. Nawa nga pagpalain po kayo ng Panginoon. Yun ang sagot ko doon, kapatid. Okay po, salamat. Yun lang. Natatawa lang sa yung mga mapag-condemn talaga. So, yun lang, Pastor. Sige, bigay na natin sa iba. Meron pa, pero sa susunod po. Salamat po, Charito, Pastor. Thank you. Okay po. Salamat. 9:34 p.m. Hanap ako ng mga gusto magtanong. Sige, si babae naman, Marlene G. Marlene G, pwede na po kayo magtanong. Babae naman po, mga kapatid, tas lalaki. Salitan. Go ahead po, Marlene G. Pwede na po kayo magtanong. Hello po. Good evening po. Good evening po. Hindi, may question lang ako dun sa narinig ko kanina kay Marlo. Ba yun yung tungkol dun sa immortal tsaka mortal na magkasama sa eternal? Ewan ko ba, naglalaro lang isip ko. Di po ba, pagka glorified body na, although magkasama yung immortal tsaka mortal, so nasa normal na buhay pa rin tayo sa panibagong earth o mundo. Ang question ko, pasensya na kasi naglalaro lang ang isip ko. Di ba, yung mga mag-asawa, ano nga tawag dito? Paano yun kung magkasama na sila dito, dun sa mga may asawa na maraming napangasawa, paano yung magiging buhay nila pag nagkita sila dun sa bagong mundo na yun? Paano ba maayos na tanong dun? Naintindihan po ba niyo yung tanong ko? Sige po. Yun nga po, paano po magiging buhay nung maraming naging asawa kung nagkasama na sila dun sa panibagong mundo? Siyempre magkikita sila doon. Sino po ang, paano ba yun? Yung magiging asawa niya kung nakita niya doon yung mga nakaraan niyang naging asawa? Kapatid,
Sige po, naintindihan ko naman po, naintindihan ko. So, halimbawa, no, parang sinasabi niyo na, halimbawa, may asawa ako, namatay, tapos nag-asawa uli ako, namatay, tapos nag-asawa uli ako, namatay, tapos sumunod nun, namatay din ako. Ngayon, sa bagong langit o sa eternity, sino dun yung magiging asawa ko? Legit? Ganun po ba yung tanong niya? Parang ganun. Dahil nga, brother and sisters na ang turingan natin dahil glorified body na nga, ano po ang masasabi nyo doon sa ganun nga na pag nagkasama-sama na? Eto, meron tayong babasahin. Sige. Ito yung kapareho ng tanong nyo. Nga rin yan eh. Eto, sabi rito, no, teka lang nawala. Matthew 12. Wait lamang po. Alam po, brothers and sisters na ang turingan eh. Basahin po natin ang Bible. Let the Bible speak. Okay. Wait lang po. Sabi rito, no, Matthew chapter 22 verse 23. Ito po yung, may nagtanong kay Christ. Sabi niya, nang araw ding yun, may lumapit kay Jesus na ilang Saduceo. Ang mga ito hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. So, naintindihan po natin, di ba? Ngayon, 24. Sabi nila, Guro, itinuro po ni Moses na kung mamamatay ng walang anak na isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. So, ibig sabihin, nagtatanong sila na sa kautusan ni Moses, kapag namatay daw yung asawa mo, dapat ang mapangasawa mo sa susunod ay yung kapatid ng asawa mo. Ito'y sa kanila to, sa mga Hudyo to. Hindi sa atin. Tapos, noon po may 7 magkapatid na lalaki rito sa amin, nag-asawa ng panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, at sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay din naman ang babae. Ngayon, nagtanong siya, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang sila'y mapangasawa nilang lahat. Alam niyo yung reply ni Christ, no? Sabi niya, maling-mali ang iniisip nyo palibasa hindi nyo nauunawaan ang kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. O yun sagot ni Christ sa atin. Mali daw yung pagkakaintindi daw natin. Bakit? Kasi sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. At tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba nabasa sa kasulatan na sinabi ng Diyos na ako nga. Okay, so eto dito tayo magpo-post. Sa muling pagkabuhay daw, ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila magiging katulad ng mga anghel sa langit. Yung pong naglalaro sa inyong isipan ay nasa Bible na po yan at sinagot na po ng Bible. At yan po yung verse na yun, kapatid. Yun nga, brothers and sisters na nga ang turingan natin. Magkasama ang immortal tsaka mortal. So, dun sa immortal, hindi na applicable yung ganyang mag-aasawa. Although, makakasama niya yung mga dati niyang napangasawa, pero hindi na nga, wala na nga yun. Ang context kasi nito, Israel o sa dispensation natin. So, ibig sabihin, kapatid, yan ay applicable sa mga glorified body, sa church. Kaya, tayo magkakapatid na kay Kristo sa panahon na to, wala na yung pagnanasang ganun. Wala na ho talaga. Para bang pinipilit mong halikan yung kapatid mo. Ano naman, kayo nga nanay, huwag kayo mababastusan sa akin. Kayo nga, may kapatid po ba kayo babae? Ay, ako. Opo. Oo. Sabagay, wala namang subukan yung halikan, di ba? Ano nararamdaman niyo pag hinalikan yung kapatid niyo babae? Hindi, naiintindihan ko yung ano. So ganun po doon, wala na hong feelings, wala na hong ganun. Lahat ho tayo ay kasi alam niyo kung bakit? Kasi wala na ho tayong wala na tayong sex organ sa panahon kasi glorified body na ho tayo. So wala na ho tayong pakiramdam ng regarding sa opposite sex. Kaya yun po yung sinabi ng Panginoon sa atin. Okay, yung immortal okay na tayo doon. So sa mga mortal na lang yun, yung mag-aasawa. Continuous manganganak, magtatilagan ng tao, ganun, diba? Wala naman po sa Bible po yun, pero possible pong ganun kasi ang sinasabi ko kasi ng Biblia na yung mga pumupunta sa New Jerusalem, sila yung mga
nagkakasakit, sila ay kailangan uminom ng tubig na nagbibigay buhay para continuous ang buhay nila, meaning they are mortal. Ngayon, it is only our analyzation na lang, kapag mortal na mga taong to, ibig sabihin, nag-aanak pa sila kasi mortal silang tao eh. Yun na din ang inisip ko. Kasi hindi naman glorified di ba? Hindi naman body. So naandun pa rin yung normal na emotion o yung may feelings na, 'di ba? Yun sa mga mortal tao yun mo. Kaya i-divide po natin. Iba yung state ng mga mortal na tao, sila ay mag-aanak, possible sila ay possible na dadami dahil sila ay mortal na tao. Kaya sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil lang po sa tree of life, dahil lang po sa river of life. Pero yung mga immortal na tao na kagaya natin, mga Kristiyano, wala nang ganun-ganun glorified body na tayo. Parang katawan na rin natin kagaya ni Kristo. Parang nga tayo mga buhay na Diyos. Para tayo mga buhay na Diyos sa panahon na yan. Kaya iba ho yung estado natin. Pero tao pa rin ho tayo. Kaya nga lang, iba na ho tayo. Ano tayo yan? Pwede tayong lumipad, pwede tayo mag-teleport, pwede tayo ganun po ang katawan po natin. Oo. So follow-up question din dun kay Brother Marlo, no? Yung tungkol dun sa dahil nga magkasama yung mortal tsaka immortal at kasama na rin si Jesus doon, magkasama na. So wala na ngang pagpapalaganap ng salita ng Diyos doon. Wala nang Bible, wala nang words of God na ipipreach doon. Kasi nga, ano nga sabi mo? Hindi naman po nangangulugan na wala ng Bible. Nandun pa rin yun as alaala natin. Ganito yung naging nakaraan natin nung tayo po ay... Preach, wala nang yung nagdi-disciple doon during that time? Ito tanongin ko kayo kapatid. Kayo ho ba, gusto nyo ho ba mag-disciple po doon sa eternity? Kung tatanungin ko. Habang kami po ay namamasyal sa SM at kami kumakain, bahala kayo mag-disciple dyan, pero kami nag-i-enjoy kami ng buhay. Kayo ba gusto nyo? Wala na nga, hindi na. Kasi wala na talaga. Balik normal kumbaga dito pa rin tayo sa mundong ito Pero although kasama na nga natin ang Lord doon, so wala na nga ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Although nandoon pa rin yung sa alaala na dumaan tayo na yun nga sa pag-aaral ng salita. Pero ibig ko sabihin, dahil nga balik normal na, wala nang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kasi po ang Diyos po kasi po ang Diyos nakakausap na po ng tao. Okay. Nilinaw ko lang po. Salamat po. Salamat po. Alam ko po na maganda po yung mga tanong niyo po. Gusto ko po yung mga ganyan tanong na malikot na pag-iisip. Okay po yan para nang sa ganun napipiga tayo para natin. Pero tandaan nyo po, pagdating po sa eternity, puro kasiyahan na lang po. Pag sinabing puro kasiyahan, lahat ng mga boring doon, wala nang mga boring doon. Kasi kung sasabihin natin sa eternity, meron pa rin ministry, meron pa rin evangelism, meron pa rin worship, napaka-boring naman ng eternity. Ganun. Ang eternity po, ang hininda po ng Diyos sa atin ay kasiyahan po. Kaya, wala na, tsaka pangatlo, no? I-evangelize mo rin, iligtas na ang mga tao. Na lahat, Ganun na yun ang logic po. Oo nga. Okay, salamat. Salamat sa time. Salamat po. 9:45 p.m. Salamat sa mga nagtatanong. Sige, tingin tayo. Sige po, si Nomero Azores, pwede na po kayo magtanong, kapatid. Alam ko nasa summer to Sige po, kapatid, pwede na po kayo magtanong. Hello po, hello. Rinig po ba, Tinig, Pastor? Hello po. Hello? Opo, go ahead na po. Rinig. Opo, rinig naman po. Sige po. Pasaunas po ay isa pong mapagpalang gabi po sa atin po lahat. At nandito po ulit ako sa lugar ko sa Palapag, Northern Samar. Gusto ko po sanang bumisita sa inyong bagong tahanan, pero hindi po nagkaroon ng pagkakataon dahil napaka-busy rin ng aking buhay, At ang aking unang tanong pa, Pastor, ayon na rin kasi sa mga, kasi
At nakwento ko naman sa inyo, di ba? Nag-online vlogging na ako eh. Ang content po natin yung full grace. Ang unang tanong ko po, Pastor, ayon na rin po sa mga follower ko na rin, mga nagtatanong. Magmula nung tinanggap natin, unang tanong is, magmula nung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, ano po yung ating religion? Kasi actually kahit ako nung naging born again ako, ang nilalagay ko sa Baydita is born again Christian, hindi na Catholic kasi yun ang religion. And ikalawa, tanong, Pastor, ayon po to sa aking mga follower ha. Actually, meron din po akong sagot. Gusto ko lang pong makatagdag din ng puwersa na galing din po sa inyo. Ang ikalawang tanong po is ito pong 10 sa talata sa Biblia na makikita yung ating kung may relihiyon ba o may bagong relihiyon ba tayo, ano po ito? 10 sa Biblia. Yun na po, Pastor. Salamat. Charito po. Salamat po. Okay, speaking of religion, ano ba meaning po ng religion? Ayon po sa original na meaning po ng religion, kinuha po yung sa salitang religare, ibig sabihin reconciliation to God o religion o reconciliation sa Diyos. Kaya nga lang, sa panahon natin ngayon, pag sinabing religion, ang interpretasyon natin sa panahon natin ngayong ating modern era, group of activities, group of church activities, that is religion po kasi. Ngayon, ang tanong ko kasi dito, meron bang religion sa Bible? Wala po. Wala pong nasasabi na religion. Wala pong, nabanggit man po yung religion, it is all about good works po eh. Pero wala pong sinasabi sa Bible na specific na tawag sa atin. Kasi hindi naman po importante ho yun. Ang importante ho kasi sa Bible, si Kristo, hindi po yung pangalan, kung ano ipapangalan ng grupo natin, hindi po naisulat. Hindi po nabigyan ng importansya ni Pablo. Kaya kung meron naman po tayong sabing religion, yun na lang yung usapang legal na lang po siguro. Pag usapang legal, wala pong kinalaman ng Diyos doon, batas po ng tao po yun. O pag nag-a-apply po kayo ng trabaho or something, ilagay nyo na lang po Christian. Yun na lang po. So, tsaka tandaan niyo mga kapatid, ang pangalan ng religion ay hindi po big deal. Ang big deal po ay yung si Kristo mismo. So, ayaw nga ni Kristo ng mga group na yun eh. Kaya nga, di ba kayo nagtataka kung bakit yung Torre ni Babel, winasak ni Kristo, merong isang grupo, isang language, isang ng tao, winasak ng Diyos. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos ng mga grupo-grupo. Ang nais ng Diyos talaga is magtiwala dun sa Kanya. Kaya wala pong tinuturo ang Biblia kung anong religion. Ang tinuturo po ng Biblia, yung pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, yun po ang gospel at yun po napaka-importante. Kasi po sa simbahan naman po, wala namang halimbawa nagtayo kami ng church, agaya ko, nagtayo ako ng church, kami. May tumulong sa akin. Nag-pioneer kami ng The Bride of Christ of the End Times Church sa Navotas. That is only religion. That is only activities, church activities. Pero it doesn't improve you as a Christian kasi ang religion is religion. Wala po yun, samahan lang po yun. Hanggang Security Exchange Commission lang po yun. Hindi masyadong importante. Kasi sa church po kasi, ang importante po kasi pinapangaral, yung tinapos na gawa ni Kristo. So ngayon, kung bakit tayo mayroong mga grupong ganyan, for the sake lang ng mga bagay na usapang legal. Since nandito tayo sa bansang Pilipinas, kailangan ho talaga yan na kung magkakaroon kayo ng grupo o gawain ng Panginoon, nagtuturo ng Biblia, kailangan nyo talaga ipa-register ng inyong Pero ang gandun lang po, huwag nating idamay ang Diyos sa usapang legal kasi yung mga bagay na batas ng tao, oo, ino-honor ng Diyos yan, ang Diyos may akda pa rin yan, pero hindi po yan makaka-apekto sa ating kaligtasan at kabanalan. So yun lang masasagot ko rin, kapatid.
So, doon pa rin tayo uuwi. Ang importante sa Bible po, si Kristo, hindi po yung ano man yung mga grupo. Kaya hindi po naisulat sa Biblia. Yun po yung aking sagot po ron. So, kapatid na numero, sa tingin ko... Okay po, Pastor. Yun lang po. Actually, umugot lang po ako ng mas malakas na puwersa para mas meron po akong maisagot din po sa mga follower ko rin po na sa full grace po. At yun lang po, Pastor. Maraming pong salamat and enjoy your blessings po sa atin lahat. Okay, hello. Opo, enjoy your blessings din po. Salamat. Okay po. Salamat. Okay, shoutout sa mga taga-Samar, mga kamag-anak po ng asawa ko, shoutout po. Minsan po yan si kapatid na Nomer, pumasyal po, nung nasa Samar po ako, pumasyal po yan. And na-realize niya na kailangan pala niya mag-panboat, nagmotor pa siya, ay sus. Kailangan niya magbangka papunta sa amin. Pero at least na-enjoy naman niya yung place. Tsaka namiesta sa amin, nagpatron. Nagandag ng pagkain sa Diyos-Diyosan ay sus, pagkain. De, joke lang po. Na-enjoy naman ko naman po yung pagpasyal niya sa amin sa Samar. Ayun. Okay, so 9:52 p.m. almost, sige, last na to, no? Bago tayo matapos. Sige na nga. O sige mga kapatid, okay na po tayo. Una sa lahat, maraming salamat po sa mga umattend ngayong gabi. Palakpakan po natin ang mga sarili natin, ano? Alam nyo, isang tagumpay po yun naka-attend po kayo ng church. At alam ko naman na convenient naman sa inyo ang online. Tandaan nyo mga kapatid, pag kahit online po ito, legit po ito, kasi kahit ba umating kayo sa Nabotas, ako pa rin ang makakausap nyo. So ano pagkakaiba nun? Ako pa rin ang kausap nyo sa online, tapos ako rin ang kausap nyo sa Nabotas. So, pag may pastor nagsasabi sa inyo na ang pagsisimba sa online ay hindi legit, sila lang po may sabi ho noon, baka alam nyo yun, minsan inggit-inggit lang po. Ingat po kayo, as long na tinuturo sa yung pinapasukang samahan ay yung finished work of Christ, nasa tamang grupo po kayo. As long na si Kristo ang tinataas, ng kanyang tinapos ang tinataas, legit po ang inyong pagsimba. Kaya tandaan nyo po, hindi natin pwedeng ikahon ng Diyos. At salamat din po sa mga a-attend this coming 29. Ang next po service namin sa on-site ay this coming June 29. Ganun pa rin po, Sunday, 5 p.m. So, I encourage you also, kung gusto nyo po mapanood ang aming mga physical churches activities, punta lang po kayo sa YouTube channel ng aking asawa na si Kaisel May Francisco. Para gusto nyo na ako makita, go ahead. Okay. Magra-rapture ka agad pag nakita niya ako. Joke lang. At maraming salamat po. At mahal na mahal ko po kayong lahat. Manalangin po muna tayo mga kapatid. No? Salamat po Panginoon sa gabing ito na kami Panginoon iyong iningatan sa aming pag-aaral. Salamat din po sa iyong mabubuting bagay na ginawa mo sa amin. Pagpalain mo po patuloy yung mga nanonood at nakikinig at umaattend sa gabing ito. Mahal na mahal ko po sila at sila po yung para sa iyo. At maraming salamat po Panginoon sa kanilang buhay, sa kanilang mga naibigay. At maraming salamat din po Panginoon sa mga magbibigay sa gabing ito. Ibalik mo sa kanila ito ng 3 beses, Panginoon, triple, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Tapos po ang ating gawain. At mahal na mahal ko po kayo. Good night po. Thank you po. Good night po. Good night po mga kabayan. Tarito po sa lahat. Salamat din po sa lahat. Enjoy our blessing. Good night po. Good night po sa lahat. See you po. Bukas. Pastora. Dito po. Okay, mga kapatid, enjoy your blessing. See you next week po.
Salamat po.